sa mga nagbabalak pumunta ng Canada or nandito na sa Canada. So far, sa pinagdaanan ko with regards to my carpal tunnel, yung x-ray free, yung ultrasound free, going to the doctors free. Ngayon lang ako, fam, magbabayad. Ready to go na kami. Grabe, sobrang lamig, oh. Yan ang sister namin. Sobrang lamig. Ayan. Sobrang lamig. Hello. Good morning. Good morning, Alba Fam! Maayong adlaw, maayong buntag, maayong gabi sa inyong tanan dira sa Calgary and Philippines. Ayan, fam. So, nakaporma. Full cold forma ang ating mga kids today. Kasi ang prediction is around minus 23 to minus 30 degrees. So, ayan. We really need to protect them. At may instruction nga kami na dapat talaga paglalabas sila ng recess nila or lunchtime, kailangan talaga nila sabihan yung teacher nila na mag full gear. Ayan. So let's go, fam. Start na natin ang araw natin. And let's try to document kung gaano ka lupit itong minus 23 degrees. Ayan din si Kuya. You can see, naka full winter gear din siya. Oh no. Ayan, fam. So, isa to sa sakit ng Sorrento namin. Pag sobrang lamig, nadi-discharge yung battery. So, I think, hindi dahil sa sira yung battery and all, pero parang may nagli-leak or may grounded somewhere na pag malamig lalong mas malala. Pero kahit na summer, nagdi-discharge pa rin siya. So, that's why meron akong Noco Genius 2 dito na charger. All the time. So, hindi ko lang siya na-charge, pero may Noco Boost din naman ako. Ayan. Ayan. So, nakita niyo sa previous vlog ko, I think last year pa yun, may natulungan pa tayo. Last winter. At kailangan talagang meron kang booster dito. Medyo madilim, fam, pero boost lang natin ang ating battery. Saglit. So, ito talagang hindi ako nawawala. Laging naka-charge talaga itong booster namin kasi nga alam ko na yung sakit na itong Sorrento namin. Okay. And ready to boost na. Let's go. Easy. Yan, okay na siya. Morning, Mami. Yan, fam, ready to go na kami. Grabe, sobrang lamig, oh. Okay, we're ready to go. Let's go. Fast break tayo. Super duper lamig, minus 15. So let's go. Yan ang sister namin. Sobrang lamig. Ayan. Good morning! Good morning. Go. Oh. Okay. Ayan, fam. So pag sobrang lamig, diretso ng mga bata, hindi na pinapapila. Kasi nga sobrang lamig talaga. I don't think it's just minus 15. It should be over now. Kasi pinapapasok na nila eh. Ang threshold kasi is around minus 17 to 18. Then pinapapasok na nila diretso yung mga bata. So, I think yun yung temperature ngayon. Sobrang lamig. Nagpa-frozen yung sorry. Yeah, sobrang lamig. Hello. Good morning. Ayan, nagpa-frozen yung lips ko. Teka. Tsaka naka-gloves talaga ako. Hindi na kaya. Actually nga, masakit nga kahit na naka-gloves. So, kita na tayo ng sasakyan. Ayan, medyo tumatakbo na ako. Malamig na talaga. Sakit sa mata, masakit sa lips, masakit sa pisngi. Minus 20 na nga ata ito. Okay, so ayan, let's go.
Yan, so mukhang normal pa rin naman ang kalsada at walang snow. Buti na lang. Pero again, super lamig. Ayan, bilis mag-drop off ng mga magulang. Kasi nga sobrang lamig, fam. So si mami siguro nandun sa loob. And yeah, dito na, sobrang sakit sa kamay. So pasok na tayo sa sasakyan. See you later. Yan si mami coming na. How was it, love? Sobrang lamig, sakit ng kamay ko. It's okay. It's okay for you because you were inside the building. Si Dave. So diretso na, pinapapasok na sila talaga? diretso. So it means na medyo minus 18 and above na to. Kasi diretso na silang pasok eh. Okay, so na-survive natin ang hatid, fam. So sundo naman mamaya. At okay lang naman sa amin ni mami. Off talaga ni mami daw, sakto. Buti na lang daw. Kasi wala siya sa airport or nasa tarmac, no? Love, Yeah, no? Sobrang super. lamig dun. Airside. And ayun, medyo alam na din ni mami na hopefully not, pero madami talagang nagka-cancel ang flights. Pag ganito kalamig, sobrang lamig, pinapaikot-ikot nila or you need to de-ice the tarmac bago makaland ang eroplano. So madaming nangyayari and chances of them delaying the flight. So nagiging busy sobra yung airport. So good thing off ni mami. Ako naman, syempre, nasa bahay lang tayo. At ang biruan nga namin ni mami ay ako pa ang laging nagrereklamo sa lamig. At need ko na raw masanay dito sa Calgary. So, ayan, fam, ito yung ginagawa ng isang kamay ko. Ayan. Nagpapainit. Sobrang lamig kahit na may gloves lang. Okay, so drive lang kami ni mami. Luto ng breakfast. Breakfast lang din kami. And then, that's it. We're gonna continue our day today. See you later. Ayan, fam. So, nasa bahay na tayo. Lupit ng weather today. Ano naman talaga? Kahit sa Ontario side ngayon, fam, medyo malamig na malamig din. Or may mga cold snap na nangyayari. Ano na rin talaga, climate change. Ayan, so magandang umaga pa din. Good morning to everyone. Maayong buntag sa inyong tanan. Swerte pa rin at hindi masyadong nag-snow. Nag-snow ata kagabi pero konti lang. Ngayon, wala masyadong trace. Yan. So, tira-tirang ice yan. Close na natin. At napakalamig talaga. Okay. So, breakfast na kami ni Mommy. Scrambled egg and hash brown, our favorite. Let's go! Yan, fam. Naka-full pack pa ako. Mali. So, maghuhubad pala ako. And umakyat na ako at nag-aya na si Mommy ng breakfast. Yan. Favorite. Scrambled eggs and bacon. And yung mga tirang croissant ng aking mga anak kanina sa breakfast. So, you say good morning. Morning, Pam. Okay. And again, Pam, ayan o. Ooh. Iwas muna tayo lumabas. It was funny last night din, Pam, kasi mga around 12 or alauna na ng umaga, bigla ko naisip, may mga basura pa pala akong kailangan itapon. So, tinapon ko siya ng madaling araw para hindi today ako magtapon. Kasi kagabi parang plus 3 pa plus 5. So, ngayon, minus 15, minus 23 to mamaya. So, it's lunchtime and napakasimpleng lunch lang aming hinanda for today. Fried chicken lang kami ni Mommy. And noodle. Dito ko na siya sinalang kasi kailangan gamitin yung pangsabaw for the prito. Comfort food namin to, Pam. Pag walang mga kids, yan yung gusto niyo laging kainin. Let's continue our vlog. Nandito kami ngayon sa isang building around Sunridge. So ngayon naman ay papa-fish show tayo. Papa-schedule tayo ng fish show for my wrist. Then, so I think meron din silang a couple of methods May laser, merong fish show, may parang hilot sila or massage lang.
So, depende. So, let's check it out. Dito lang to sa may Sunridge lang, around McKnight. Yan. Sobrang lamig. Feels like minus 24 ngayon. So, yeah. And may flurries pa ng konti. So, yeah, may kukunin lang ako sa sasakyan at nakalimutan ko yung requisition. So, let's go. Bless Lola. Bless Lola. Oh, tingnan. You touch it. Ayan. Oh, comes from Tita. Two. And then Daddy will help to open. Thank you. Guys, it's called rambutan. Ikaw daw be? I will get the nice one. Rambutan. Ikaw daw be? Rambutan. Kakagaling lang namin sa Shoppers. Meron nga akong Naproxen. Basta parang gamot siya for my inflammatory hands. Inflamed hands. So while waiting for that, magma-McDonald's na lang muna kami na family. Yan. Kasi meron din si moming gift certificate. I think it's a gift for Davon. And so kakain na muna kami dito sa McDonald's while waiting for my medicine. So dito nga pala sa Canada, usually yung medicines are not free unless na specified. And then yung insurance nyo ang i-charge for the medicine. It's a big one. It's a cute toy. Is it a cute toy? It's the Grinch McDonald's. The Grinch. What? What? Burger! Burger! I need a burger! Papa Okay, Pig. eating time. You say, Kuya, eating time. Eating time! Eating time. Nasa yung socks? Apa mo? Cute. The Grinch socks. Okay, eating time. What do you call the thing that Santa Claus give during Christmas? Presents! Presents. Okay, your turn, Kuya Davan. How does a gingerbread house turn into a restaurant? How? 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 Because the gingerbread decorates it like a restaurant. Okay, Kuya Lian, it's your turn. How do a gingerbread turn into a house? How? Because he have a decoration of a house. Is that a joke? Yes, Ah! it doesn't even make any sense. It is. Yeah. Okay, next one. It's my turn. Okay. What do you call the trees that we decorate during Christmas? Christmas tree. Christmas tree. Okay. Ah! Ang tagal ni Daddy Fam. So, ito ang pag-entertain natin sa mga bata. Dahil kumukuha pa si Daddy ng gamot niya. Nalagyan na namin ng wrist brace yung hand niya, pero dadaanan na rin natin sa gamot. And then this coming weekend, magpapamasahe ng kamay si Daddy. So sana all of that is mag-effect na. 3, And we're going home afterwards. 6. And hello fam, nandito na kami sa bahay, kakarating lang. So ayun, ang dami naming napuntahan for today. And a very fruitful day. So parang medyo naasikaso natin ang ating kamay, yung mga kailangan nating puntahan and schedules for the physiotherapy. Nakapag-schedule na tayo dito sa may Sunridge banda. Nakapunta din kami sa consultation ng aking kamay. So far, so good. Ayan, good thing daw na may braces na ako. It's just that kailangan talaga siyang i-observe and kailangan siyang, in a sense, alagaan. And then since may requisition... Upgraded Millennium Falcon. break mo na. May Millennium Falcon daw ang aking I upgraded it. Kuya David. Yan. And then fam, very interesting sa mga
nagbabalak pumunta ng Canada or nandito na sa Canada pero hindi pa nagkakasakit or hindi pa naranasang kumuha ng medical supplies. So far, sa pinagdaanan ko with regards to my carpal tunnel, yung x-ray free, yung ultrasound free, going to the doctors free, mga ilang check-ups are free, as well as yung mga reseta ng doktor din are free. Ngayon lang ako, fam, magbabayad. So, nag-request si doc na mag-take ako ng naproxen. And this is an anti-inflammatory medicine para to ease daw yung namamaga sa wrist ko kung meron man. And, ayan, surprisingly, kailangan nating magbayad. Kasi ang insurance plan ko kasi, which is yun yung magbabayad, I think 90% lang ang coverage for the medicine. So, hindi ko nga alam bakit siya hindi 100%. Kasi most of the insurance providers that I know, na 100%. So, depende siguro sa plan talaga ng company. And dun sa sinign up mo rin na option sa company. So, siguro ako 90%, hindi ko na review or verify yun. But I think that's still very good. So, ang total ay actually $18, $19. Ayan, kita nyo. And ang total na binayaran ko is $3.73. So, good news kasi the universal healthcare is working. So far, ito pa lang talaga ang nilabas ng bulsa ko. The rest, wala talaga siyang bayad. Apart from the wrist braces or wrist support, binili ko na to sa Amazon kasi di na ako makapag-antay. But I think I could also claim this from the insurance company din kung gusto ko. Around $40 lang naman to or $50. So, ayan, fam. Gusto ko lang i-share yon kasi there are multiple ways dun sa mga bago sa Canada and dun sa mga hindi pa nagkakasakit and hindi pa nakakapag-request ng medical supplies. There are two ways. Punta kayo sa family doctor nyo. Family doctor na yung mag-a-assign ng medicine dun sa pharmacy and then pupuntahan niya lang to pick it up. Siguro mga around 1 to 2 hours yan from the time na nag-request yung doctor dun sa pharmacy kung saan malapit yung bahay nyo. So usually ganon. Usually tatanungin ka ng family doctor kung ano ang malapit na pharmacy sa'yo and comfortable sa'yo. And then dun sila magre-request. In my case, binigyan lang ako ng reseta ni doc. And hindi niya ako tinanong kung saan yung may malapit na pharmacy. So ako na lang ang kukuha. So na-choose namin yung malapit dito na Shoppers Drugstore. At doon kami nag-request. So, ang total na binayaran ko at ito pa lang ang nababayaran ko sa whole carpal tunnel journey ko. Sa Pilipinas kasi, request pala ng x-ray and ultrasound, may bayad na eh. Punta ako ng ultrasound and x-ray na share ko na yung video the last time. That was free as well. And then, pinatawag ako ng doctor for the confirmation kung ano ba talaga, may problema ba talaga yung risk or wala. That's also free. And then requisition ng medicines, ito pa lang ang nababayaran ko. Ang total niya actually ay $18.67. So, I think ang plan ko for the medical ay 90% or 80%. That's why it's $3.73. Usually, yung iba 100%, so wala na silang pinoproblema. Hindi ko nga alam bakit siya hindi 100% eh. But anyway, I can check that with my employer and see to it na 100% siya on the next year. And if hindi naman kailangan kasi nga pala meron ding insurance coverage si Donna, baka magsobra-sobra na. So, yeah, I think we can stick to that for now. Ayun fam, so na-share ko lang ang journey ko so far. And again, thanks dun sa mga very concerned family, friends, and my friends as well here in Facebook and YouTube. Thank you very much. So, that's it for today, fam. Dito ko natatapusin yung video. Again, the default, thank you again
for watching. And please don't forget to like, share, and subscribe. And hang loose.